Hello everyone! Again, this is Teacher Kat or Professor Kat. And for today, ang ituturo ko sa inyo ay ang introduction to technopreneurship. I'm super excited to kick things off and have an awesome time with all of you as we explore how technology is transforming the way we create and grow business. This is going to be a fun and hands-on inspiring journey. So, ang reference natin for this lecture is ang libro ng Introduction to Technopreneurship by Padilla Vanessa J. Rodriguez J. and MAED-IT 2023. Ano ba yung mga matututunan natin ngayon, alright, sa libro na ito? So, syempre, paano ba naging equip ang mga aspiring entrepreneurs ng mga knowledge and skills na necessary to harness yung technological tools and identify the emerging opportunities and create sustainable business in the digital age? So, magtuturo tayo dito ng mga theoretical concept with practical insights. Yung author kasi, in-emphasize nila yung importance ng innovation, creativity, strategic thinking, yon. So, yun yung mga ituturo ni ma'am sa inyo for today. So, bring your energy, curiosity, and ideas. Let's make the learning unforgettable. So, let's start. Okay, so ano ba yung ating mga objective for today video. Okay? So, number 1, ang objective natin is, syempre, may explain natin yung definition ng technology, entrepreneurship, and technopreneurship. So, yun ang first objective natin. Ano yung second objective natin? Ma-distinguish natin yung difference between entrepreneur and technopreneurship or technopreneur. And then, last na objective for today is identify yung global and local technopreneurship. So, let's go on with our introduction. Yung words innovative na business ay nag-start nung sa kailan ba nasimula yung technopreneurship. So, ano ba yung mga example nito? Ang mga example nito is yung Alibaba, eBay, Google, Facebook, at saka syempre marami pang iba. Alright? Sa article na ito, makikita natin kung saan at kung kailan nagmula ang iba't ibang start ng technopreneurship. Okay? And then, makikita rin natin kung ito ba ay technopreneurship or hindi technopreneurship. So, magsisimula tayo sa meaning ng definition ng technopreneurship. Basically, ano ba yung technopreneurship? Diba? Ito yung pagninegosyo na gamit ang technology, and then yung mga innovation or innovatives na idea natin ay pinapagana ng technology para makabuo tayo ng mga successful na negosyo. So, yan. I-depreciate naman natin kung ano yung technology and entrepreneur. Pag sinabi nating technology, ito ay nakakatulong sa mga negosyo para i-automate ang kanilang operation. Ibig sabihin, napapadali at napapabilis yung mga gawain, kaya mas nagiging productive at efficient ang mga negosyo. Halimbawa, gagamit tayo ng software na pwedeng maging automatic yung mga process ng orders or magmamanage ng inventory natin. So, hindi na kailangan ng mano-mano. Bukod dito, yung technology, nakakatulong siya para ma-access natin na mas mabilis yung mga information. Hindi na tayo kailangan pumunta pa sa isang lugar or sa kabilang company para makuha yung mga information na kailangan natin kasi nagiging available na sila sa internet. Dahil dito, mas nagkakaroon tayo ng competitive advantage sa market kasi alam na natin agad, right? Yung mga trends or mga kailangang gawing para magkaroon tayo ng edge sa market. So, yung body of knowledge na ito tungkol sa paggawa ng mga tools or application, pagpaprocess ng mga action, pagkuha ng materials, sa madaling salita, okay, ito yung tinatawag nating technology para makabuo ng mga solusyon at makapag-innovate. So, ano naman yung entrepreneurship? Alright? Sabi dito, entrepreneurship is the practice of embarking on a new business venture by combining different resources in order to develop a new opportunity. Diba? Yun daw yung entrepreneurship. So, meaning to say, ito yung paggawa ng isang bagong negosyo. Ginagawa ito sa pamamagitan ng yung mga resources natin.
Siyempre, pera, talent, ideas, ayun yung entrepreneurship. Pinagsasama-sama natin yung mga resources na yon. Sa madaling salita, ang entrepreneurship ay pagiging masipag at creative para makahanap ng bagong paraan na makakreate ng bagong negosyo gamit yung mga resources na pera, talento at idea. So, pag pinagsama natin yung technology at entrepreneurship, ano na ngayon ang ibig sabihin nun? So, magkakaiba yon, class, ha? Pag sinabi mo namang technopreneurship, ito ay merging of technology of entrepreneur skills. So, pagsasama-sama ng mga kakayahan, ang technology, at pagiging entrepreneur. Ano pa? Ito ay isang bagong klase ng entrepreneurship na nagsasangkot ng pagtutulong-tulong ng mga iba't ibang klaseng negosyo. Collaborative of people. So, ang term of technopreneurship was coined from the word technology and entrepreneurship. Kaya nagkaroon ng technopreneurship. So, basically, ito ay paggamit ng makabagong technology para makabuo ng negosyo. So, yun ang technopreneurship. Ang technopreneurship ay isang process kung saan pinagsasama-sama, okay, ang technology at ang talent sa pagnenegosyo para sa isang paraan para hubugin natin ang mga organization at ang ating business. Yung mga mass media at internet, malaking factor yan kung bakit sumikat yung technopreneurship ngayon. Kasi, mas madali na ngayong mag-share ng ideas sa market at mag-establish ng negosyo online. And also, ano ba ang pagkakaiba ng entrepreneur and technopreneurship, or ano ba ang entrepreneur at technopreneurship? So, ang entrepreneur is a person that possesses various skills in terms of marketing, communication, and strategically has the potential demand for goods and services, whether as a sole proprietor. So, yun daw ang entrepreneur. Isang tao na may iba't ibang kakayahan sa larangan ng marketing and communication. Marunong siyang mag-strategize kung paano ipopromote ang product. Alright? Kahit na siya lang ang may-ari ng business, may potential siya na mag-request or mag-demand ng goods and services sa pangangailangan ng kanyang market. Sa madalang salita, ang entrepreneur ay yung taong may skills o kakayahan na mag-manage at magpatakbo ng business para makuhang interest ng mga customer, mapalago ang kanyang negosyo. So, ito yung mga types of entrepreneur. So, number 1 ay innovative entrepreneur. Sila yung mga visionary. Okay? Visionary na tao na laging naghahanap ng bagong opportunity para makapag-develop ng mga groundbreaking ideas. Yung bang bago, wala pang nakakaisip. So, ano ba yung mga example nito? Alright? Hindi sila yung mga traditional na business model. Sila yung kakaiba yung mga business. So, example nito is yung si Elon Musk. Siya yung nagtayo ng Tesla and SpaceX. Okay, alam naman natin kung ano ang Tesla at SpaceX. Ito ay electric vehicle. Alright. Si Mark Zuckerberg or co-founder ng Facebook na nagbuo kung paano magko-communicate ang mga tao sa buong mundo. Sila yung mga entrepreneurs na hindi natatakot mag-try ng mga bago at mag-innovate para maiba yung takbo ng negosyo or industry. Ayun ang innovative entrepreneur. So, ano pa yung type of entrepreneur? Next is imitative entrepreneur. Pag sinabi mo namang imitative entrepreneur, ito yung mga taong nakatuon sa pag-copy or pag-duplicate. Okay? Nangongopya ng mga existing business ideas or product or services na mayroong kaunting pagbabago. Binabago nila, alright? Magaling sila sa pag-identify ng mga successful na business models as ginagaya nila sa market, mas pinapaganda nila. Sila yung nag-iisip ng ano pa kaya ang pwedeng gawin para mas maging successful tong business na to. So, ginagamit na nila yung mga concept na nagana na
and then nagtetest sila or nag-apply sila ng bagong strategy. Example nito, yung mga franchise owners na kumukuha ng kilalang brand. Nire-replicate nila yung business concept ng ibang lugar para kumita. So, sa madaling salita, sila yung mga entrepreneurs na nagamit na ng success ng ibang negosyo at sinisiguradong maipapasa ito sa mas maraming tao o lugar. So, ayun ang imitative entrepreneur. So, ano pa ang type of entrepreneurs? Meron din tayong Fabian entrepreneur. Ang Fabian entrepreneur naman, ito yung klase ng entrepreneur na maingat at dahan-dahan kumilos sa negosyo. Hindi sila naniniwala sa mabilisang pag-unlad. Okay? Mas pinipili nila yung unti-unting pag-advance habang sinisiguradong secure or sustainable na kanilang negosyo. Gumagawa sila ng mga calculated na decision, pinag-iisipan nilang mabuti yung mga risk, ina-anticipate ang posibleng problema habang sila ay nag-grow. Mas priority kasi nila na maging stable ang long-term success ng kanilang negosyo. So, yun ang Fabian entrepreneur. Anong example nito? So, syempre, yung mga small business owner na unti-unting nagpapalawak ng operation sa kanilang business sa pamamagitan ng feedback ng customer. So, sila din yung mga nagsasaliksik ng market trends. Yan. Sila yung Fabian entrepreneur. Sa madaling salita, sila yung cautious patient at strategic business person. Sila yon, okay? So, ano pa yung types of entrepreneur? Ano pa ang type? Nandyan din yung drone entrepreneurs. Yung drone entrepreneurs naman ay another type of entrepreneurs na ayaw tanggapin o gamitin ang mga bagong opportunity. Hindi sila masyadong nakikisabay sa mga bagong trends or innovation at mas gusto nilang manatili, alright, sa mga nakasanayan nilang paraan kahit maaari itong magdulot ng pagkalugi. Yun yung mga drone entrepreneurs. Ayaw nilang mag-adapt or magbago ng kanilang process kahit na may mas magandang paraan. Okay? May mas magandang paraan opportunity na makakatulong sa kanilang negosyo. Kaya dahil dito, tinatawag silang laggards. Anong ibig sabihin? Ano bang example ng mga ganong klaseng business person na ayaw makisabay sa pagbabago? Ang mga example na yan is yung mga negosyo na gumagamit pa rin ng digital marketing, online selling. Kahit, okay, yun yung mga hindi gumagamit, mga hindi gumagamit ng digital marketing, kahit laganap na yon. So, mas gusto nila yung mga manual or old school na paraan. So, nahihirapan silang mag-adapt sa pagbabago at madalas naiiwan sila sa negosyo. So, yun nun yung last type of entrepreneurs. Ano ba yung mga five traits of technopreneur? So, ito technopreneur. That kanina is entrepreneur. Ano ang meron ang technopreneur? So, ang mga technopreneur, meron silang strong communication skills na madaling makapagpa-close ng deal. Alright? So, dapat lagi nating tandaan, pag magaling kang makipag-usap or magaling kang makipag-communicate, malaking factor to para maging successful tayo. Kailangan naiintindihan tayo kung ano yung gusto natin at kung saan natin gustong pumunta. Kung paano natin gagawin yung business, and dapat alam din natin kung sino yung pwedeng tumulong sa atin. At kung paano natin may papaliwanag sa mga tao kung bakit dapat nila tayong suportahan sa business natin. So, yan. Number 1, traits of technopreneur. Meaning, kung magaling kang makipag-communicate, mas mataas yung chance mo makamit yung mga goals sa negosyo at mas mapapalapit ka sa success mo. So, anong second trait ng technopreneur ay product management knowledge. Anong ibig sabihin ng product management knowledge? Ano yung common kay Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jack Dorsey? Bukod sa pagiging CEO, alright, bukod sa pagiging CEO ng mga tech companies sila, ano yung pagkakapare-pareho nila? Alright? Meron silang malalim na kaalaman tungkol sa kanilang product. Bilang isang techpreneur, kailangan mong maintindihan ng mabuti yung technical side ng iyong product. Hindi lang sapat na alam mo yung basic.
Kung hindi dapat, alam mo rin ang detalye nito. Pero, importante rin na hindi ka maliligaw sa sobrang dami ng details, okay? Kailangan mo makita kung ano yung pinaka-importante at kung paano ito makakatulong sa business mo. Sa madaling salita, pag alam mo yung good product management or yung good product management knowledge, ito ay makakatulong sa'yo para mapanatili ang focus at mapabuti ang product mo para maging successful. So, third is deep technical understanding. Sa deep technical understanding naman, hindi natin sinasabi na kailangan expert ka sa coding. Hindi ganon, ha? Pero kailangan mong mag-invest sa iyong technical skills. At dapat alam mo din o maintindihan mo yung mga dynamics ng market mo. Kung hindi, madalas kang umaasa sa CTO, trusted advisor mo lang, na para kang nakakulong sa isang box. Okay? Mahalaga na alam mo kung paano gumagana ang technology na ginagamit mo para mas makakaintindi ka kung anong options ng challenges and opportunities. So, ibig sabihin, ang deep technical understanding ay magiging kang mas confident. Alright? Kung paano mapapabuti at mapapalaga ang iyong negosyo. So, yung fourth naman, yung take big risk. Ito yung importante rin sa pagiging technopreneurs. Kasi, kahit iba-iba yung storya ng mga sikat ng may-ari ng bagong technology, yung common denominator nila is lagi silang nagtitake risk. O, diba? Halimbawa, yung Uber, CEO si Travis Kalanick, tumigil siya sa pagiging parte ng Trump's presidential panel para hindi mawalan ng customer. Samantalang si Elon Musk naman, tuloy-tuloy yung pakikipag-meet niya kay Trump kahit na may risk. Alam nila na yung malalaking rewards ay kadalasan, syempre, may malaking risk, di ba? Si Musk, pag lagi siyang gumagawa ng mga bagay na noon, parang imposible. Kaya bilang techpreneur, magandang magkaroon ng gambler mindset. Yung willing kang subukan yung mga malalaking bagay. Kahit may chance na madapa ka. Kasi mas madalas yung success. Diba? Ay nasa risk. So, ibig sabihin, pag di ka nag-try, di mo alam na kaya pala. Diba? So, yung last trait ng technopreneurship is persistence. Ito yung napakahalaga para makamit ang greatness natin sa mga business natin, lalo na sa pagiging technopreneurship. Kasi, hindi tayo magiging successful kung hindi tayo magpupursige. Ang isang magaling na technopreneur ay mananatiling positive kahit na maraming obstacle. Kasi alam na nila na madalas, ang unang hakbang ay mahirap. Yung persistence sa technopreneurship, ibig sabihin nito, hindi ka susuko kahit gaano pa kahaba o kahirap ang daan. Kailangan mong manatili sa mission mo. O, diba? At kahit maraming pagsubok, ipagpapatuloy mo yung pagninegosyo mo. So, yun yung persistence. Alright? So, since alam na natin yung 5 traits of entrepreneur, ano naman yung difference between entrepreneur at technopreneurship? So, syempre, alam naman natin kanina, di ba? May technology yung technopreneur. Pero, bigyan natin ng citations or informations para makita nyo ang difference ng entrepreneur sa technopreneur. So, yan. Ang entrepreneur, mahilig mag-compete, pioneer, creative, and has dreams, goals, able to do many things at once, motivated by strong desire to achieve and attain financial success, likes to work for him and be in control, focus attention on the chance of success rather than possibility of failure. So, yan daw yung mga entrepreneur. Alright? So, anong ibig sabihin nun? Na madaling salita, ang entrepreneur ay isang taong masigasig, malikhain at determined na maabot yung kanyang success sa pagninegosyo. So, ano naman yung technopreneur? Alright, so ang technopreneur naman ay likes to innovate. Part of a team, innovative and visionary,
choose to delegate his work, motivated by strong vision and a passion to innovate, likes to be one to control innovation and be part of evolution, takes failure as a learning experience and strive for next challenge. So, yan naman ang technopreneur. So, in summary, ibig sabihin yan, ang technopreneur ay isang taong matapang sa innovation, team player, at may malakas na vision sa future ng technology. So, ayun yung pagkakaiba nila. Alright? So, next natin is yung entrepreneurial process versus technopreneurial process. Ano ba ito? Yung entrepreneurial process versus technopreneurial process is ipapakita natin kung ano ba yung pagkakaiba nila. So, sa entrepreneurial, meron tayong opportunity analysis, may business planning, gathering resources, implementation, scaling, and harvesting. So, yan yung 5 part ng entrepreneurial process. Alright, when we say opportunity analysis, this phase refers to establishing demand and competitive analysis. Sa business planning naman, entrepreneurs should have written business plan that compose of the organizational future. And then gathering resources, entrepreneurial resource include resources financing such as lines of credit and invested capital, technology, networks, contact, and publicity. Implementation is the process of execution about what has been planned and utilizing numerous resources for the success of the business. And then scaling and harvesting is the process where the organization will encounter challenges. The organization will experience painful point of the rapid growth for stability and continuity of the business operation. So, ito yung entrepreneurial process. So, paano natin explain yan? Okay? So, sa diagram na to, makikita nyo na mauna yung opportunity analysis. Ano bang ginagawa natin sa opportunity analysis? Dito kasi, tayo nagsisimula sa lahat. Nag-iisip ka kung anong opportunity or business na pwede mong gawin. Para kang nagre-research. Talaga nagre-research ka dyan. Mag-aaral ka kung saan ka pwedeng kumita. Pag natapos ka na sa opportunity analysis, magagawa ka na ng business plan or business planning kapag nakita mo na yung opportunity. So, magpaplano ka na kung paano mo ito gagawin. Alright? Kasama dun sa business planning mo, yung paggawa ng kung anong product or service, paano ka kikita, at kailan o saan ka kukuha ng resources. Yun yung ilalagay mo sa business planning. So, sa third naman, gathering resources. Pagkatapos mo magplano, so, syempre, kukuha ka na ng mga kailangan mo. Katulad ng pera, tao, materials, or gamit para masimulan yung business mo. Yun yung sa gathering of resources. Scaling and harvesting naman, kapag operational na yung negosyo mo, sisimulan mo ng palawakin ito, saka kakukuha ng kung ano yung mga benefits or kikitain mo. Sa implementation, siyempre, ito yung actual na pagtupad sa plano. Kung saan isinagawa mo na yung mga nakaplano mong negosyo sa marketing at operation. So, yun yung entrepreneurial process. So, alam nyo na, entrepreneurial process. Opportunity analysis, business planning, gathering resources, scaling, harvesting, and implementation. So, next na process ay technopreneurial process naman. So, ano bang meron sa technopreneurial process? So, number 1 is idea generation. Second is idea screening. Third is concept testing. Fourth is business analysis. Fifth is monitoring evaluation. Sixth is commercialization. And then seventh is test marketing and then prototyping. So, as you can see, in the technopreneurial process, mas madami siya in compare sa entrepreneurial. Alright? Kasi dito, after nating mag-generate ng idea, i-screen pa natin, evaluate natin. Okay? Kung yung idea ba natin is workable or kayang gawin. So, pag okay na, na-assess na natin na yung ating gustong i-improve or yung gusto natin gawing application or business na in line with technology is gagana. So, syempre, magko-concept testing muna tayo. Kasi, kailangan nating i-test yung ating idea
yung hypothetical product natin or yung service before tayo maggawa ng business analysis. Alright, sa business analysis naman, pareho din siya ng business planning, pero ang kaibahan nito, yung process, i-identify natin yung business need. At kailangan, ma-determine agad natin dito yung solution sa business problem. Ganon, kaaga. And the next to that is monitoring and evaluation. Every business should monitor and evaluate according to the performance in the market. We need to know their performance, alright, before rating of the business. The next to that is commercialization. We're going to introduce a new product. So we need to commercialize it. Alright? We need to know how we are going to entail the production, distribute, marketing, sales, and then yung customer search or customer support. The 7 is test marketing. It's a process experimenting and assessing your product to check its viability to consumers, compromising actual stores, and real-life buying. And then 8 is prototyping. Ito na yung magde-design tayo or magpo-produce ng product dun sa functionality sa specification na based dun sa ating business analysis. So, ayun yung technopreneurial process. Alright, so magkaiba siya sa entrepreneurial process. Mas mahaba pag sa technopreneurial process. So, sasabihin nyo kay ma'am, meron na po bang mga nag-i-exist na local technopreneurs? Yes, class, meron ng mga nag-i-exist na local technopreneurs. So, example dito ay si Dado Banatao. Siya yung isang nating example. Kilala siyang entrepreneur. Siya isang engineer. Alright? Malaki yung contribution niya sa semiconductor. So, isa siya sa nag-develop ng mga pioneering chips sa modern computer graphics and networking. Ano yung dinevelop niya? Single chip graphical user UI. Alright? Siya yung nag-imbento ng mga technology na ginagamit natin sa modern computer networking. So, ang naging impact ni Dado Banatao, naging inspirasyon siya sa marami Pilipino na buong mundo na kaya natin. Kahit galing tayo sa maliit na lugar, pwede nating makamit yung pagiging successful sa global. So, sino pa yung mga kilala? Si Joey Gorango. Si Joey, kilala naman siya when it comes sa saan? Sa patent law, sa intellectual property law or IP law. Expert siya dyan. Isa siya sa mga pioneer ng larangan ng IP law sa Philippines. Okay? So, papakita ko sa inyo yung iba pang mga example and for you to read on your end. So, Sir Orlando Vea, siya yung nag-found ng CEO noong 2000 ng PLDT Groups and Media Content Business. Si Winston Damarillo, siya naman ang co-founder of Morpa Labs na nagtatrack ng record sa building technology ng Winston. So, pursue his dream of working on Microsoft, IBM, or Intel. Sino pang local in technopreneurship? Si Joey Concepcion. And then next is si Leandro Leviste. Batang-bata pa. 23 years old when he founded Solar Philippines. Alam ko sikat, ano na siya ngayon tumakbo siya sa Batangas. So, nanalo siya. Next is si Rachel De Villa. Alright. Sino pang local entrepreneurs? Si Raymond Racasa. Si Diane Estacio. Idea Space. And then si Leo Lofranco Muber. So, sila yung mga local technopreneur. Pag sa global naman, si Jeff Bezos, siya yung sa Amazon. Si Elon Musk, kilala nyo yan, Tesla, alright, PayPal, SpaceX, yan yung mga dinevelop niya. Si Mark Zuckerberg, siyempre kilala nyo yan, created Facebook. Si Bill Gates, sino si Bill Gates? Alright. Sino si Bill Gates? He created softwares and sold it to personal computers. So, sikat na sikat yan. Mayaman. And then, next is si Kevin Rose.
So, siya ay venture partner ng Twitter, Facebook, and Google. Si Evan Williams, siya ay founder ng Twitter. Si Larry Page and Sergey Brin, sila naman ay both work sa Palo Alto. Okay. Ano yung become successful sa kanila is yung Google search engine. Si Shane Parker. Okay. And then si Michael Soldell. And then si Steve Jobs. Okay. So sila yung ating mga global technopreneurs. So, for this activity class, meron tayong, for this module, syempre, meron tayong activity. Anong gagawin natin? So, activity 1, alright, for this module 1, magre-research kayo ng 10 local and global women technopreneurs. So, kailangan mag-provide kayo ng biography nila and then contribution. Based on the 10 local and global women technopreneurs, magkikreate kayo ng magandang PowerPoint related to their biographical summary. Okay? So, reminder lang, class. Okay? So, syempre, pag nagawa kayo ng presentation, kailangan appealing siya. Okay? Bukod sa kanilang accomplishments sa buhay, make sure na organize at saka visually appealing yung gagawin nyo. Malinaw at saka maayos yung pagkakagawa ng presentation. And then, reminder, gumamit kayo ng reliable sources. Ano ba yung mga reliable sources? So, sa example nito is news articles, interviews, official profiles, highlights, at kanilang mga innovations impact. So, maglagay kayo ng pictures, pictures ng mga local and global women technopreneurs. And that's your activity for this module. Okay, so this is your reference. Padilla Vanessa J, Rodriguez J, MAD 2023. So, again, thank you. And if you found this information helpful, please like and subscribe for more assistance in any IT subject. Thank you, class.